Kumuha tayo ng update sa Senado kaugnay ng gagawing pagdinig ngayong araw sa pork barrel scam. May news to go si Jam Sisante. Jam? Yes, Rafi, anumang oras nga ay inaasahang magsisimula na itong ikasyam na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa pork barrel scam. Kabilang dun sa mga inimbitahan at kumpirmado namang darating ay syempre ang Director General ng Technology Resource Center at ang bagong testigo umano sa pork barrel scam na si Dennis Cunanan, si Justice Secretary Laila De Lima at ang pangunahing whistleblower sa kontrobersya na si Ben Herluey. Nandito na ngayon si De Lima sa loob ng session hall. Meron tayong impormasyon na nandito na rin daw sa Senado si Herluey at si Cunanan, pero nandun muna sila sa holding area at hindi muna sila papasok hanggat hindi pa nagsisimula yung pagdinig. Inaasahan na siyempre tatanungin si Cunanan ukol sa kanyang nalalaman doon sa scam. Sa kanyang affidavit, sinabi niya na nakausap niya sa telepono sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Bong Revilla at ang Chief of Staff ni dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile na si Atty. Gigi Reyes na nagkumpirma umano na ilalagak nga ng 3 senador ang PDAF nila sa mga NGO na konektado kay Janet Lim Napoles. Pero bukod sa pagtanong doon sa nalalaman niya Cunanan ukol doon sa scam ay tatanungin daw siya ng mga senador tungkol sa kanyang lifestyle. Lalo't naging controversial nga kamakailan yung tirahan niya doon sa may White House subdivision. Sabi niya Senador TJ Ginggona na chairperson ng Blue Ribbon Committee, inimbitahan din daw si Ben Herluey para matignan nila or malaman nila kung magkapareho ba o magkaiba yung mga sinasabi nila Luy at ni Cunanan. Taffy? Jam, ngayon yung unang pagkakataong magkikita ulit itong si Ben Herluey at yung kanyang dating abogado. Anong inaasahan natin dun sa kanilang pagkikita? Rafi, sa ngayon, sabi niya Senador Chis Escudero na member ng Blue Ribbon Committee, tatanungin daw niya si Luy kung bakit talaga niya binitawan si Attorney Baligod bilang kanyang abogado. Alam natin na yung official reason is sinasabi dahil masyado raw busy or abala itong si Baligod at hindi raw nakakapagbigay ng masyadong oras para kay Luy, pero meron din mga source na nagsasabi na meron pang ibang rason dito. So sabi ni Senador Escudero, tatanungin niya si Luy dahil mahalaga rin daw na malaman yun ng publiko, lalo't simula pa lang nitong kontrobersya ay si Luy at si Baligod na yung magkasama. Taffy. At Jam, sino yung inaasahan natin mga senador na dadalo dahil tiyak na i-demolish nila, hindi ba? May mga nagsasabi na kukwestiyonin itong integridad ng bagong testigo. Yes, Rafi. Sa ngayon, ang nandito na ngayon sa session hall ay si Senadora Edgardo Angara, si Senador Grace Poe at si Senadora J.V. Ejercito. Sila rin yung mga karaniwang dumarating dun sa mga nakaraang pagdinig. Sinabi na ni Senador TJ Ginggona kahapon na si Senador Poe may balak na tanungin tungkol doon sa lifestyle ni Cunanan. Inaasahan din na darating si Senador Miram Santiago para questionin din si Cunanan tulad ng mga ginagawa niya ng mga nakaraang pagdinig kung saan kine-question niya yung mga testigo na humaharap sa Senado. Rafi. Jam, si Marisa to, nung mga nakaraang araw sa mga balita narinig na rin natin yung ilang bahagi ng magiging testimonya nitong si Dennis Cunanan at sinasabi nga niya na may mga tumawag pa sa kanyang mga senador para lamang pamadiliin yung paglalabas ng pondo para sa mga NGOs. Paano ba niya ito balak mapatunayan para hindi na lang maging another case of he said, she said ito? Kasi pinabulaanan na rin naman ito ng mga senador. Rafi, I suppose meron mga dalang dokumento si Cunanan para nga patunayan na alam ng mga senador na nilagak nila yung pondo nila at sila yung pumili doon sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Doon nga, kaya rin dinala si Ben Herluey para mapatotohanan daw yung mga sinasabi ni Cunanan at matest daw ng mga senador kung tama ba yung sinasabi nito o hindi. Maris? Alright, maraming salamat, Jam Sisante.